May naging teacher kami noong high school. Tawagin na lang nating Sir Gani. Mabait si Sir. Naiintindihan niya kaming mga estudyante. Never nga siyang nagalit sa amin eh. Basta cool siyang teacher. Napamahal na kami sa kanya at ganun din siya sa amin. Kaya nasabi namin sa kanya yung sitwasyon ng class president namin, si Erica, sa bahay nila. Mula kasi first year hanggang fourth year, nasa iisang section na kaming lahat. Kaya alam na namin na abusive yung nanay ni Erica. Hindi ko na mabilang sa daliri kung ilang beses na siyang naospital dahil sa pananakit ng nanay niya sa kanilang magkakapatid. Gusto namin siyang i-report pero ayaw nila Erica. Baka raw kasi mapano ang tatay nilang nasa ibang bansa. Titiisin na lang daw muna nila. Total naman daw pag-graduate na sa college si Erica, makakauwi na rin ang tatay niya, papauwiin niya na. Kaya lang noong third year kami, lumala ng sobra yung nangyayaring pananakit. Papasok si Erica na may galos, pasa o gupit ang buhok. Dati kasi hindi sila nilalatayan ng nanay nila na makikita ng ibang tao. Napaiyak na kaming lahat nung pumasok si Erica isang araw na may paso ng plancha sa binti. Hanggang isang araw, time na namin yon kay Sir Gani. Bigla na lang paika-ikang lumapit si Erica kay Sir at yumakap siya saka umiyak na nagmamakaawa. Sabi niya pagod na siya. Nung mahawakan siya ni Sir Gani sa braso, nanlaki ang mga mata namin nung makita yung dugo. Nung dumikit yung manggas ng blouse niya sa balat. Dinala ni Sir si Erica sa klinik. Ang bilis ng mga pangyayari. May mga dumating na pulis. Sabi sa amin ni Sir Gani, sigurado siya na tutulungan nila sila Erica pero hindi yun nangyari. Nalaman na lang namin na hindi nangialam ang mga pulis kasi away pamilya daw yun. Tanginang dahilan yan. Sa sumunod na araw, dama ng lahat yung galit ni Sir. Basta alam niyo yun, dama talaga naming lahat. Kita rin namin sa mga mata niya na gusto niyang manakit. Alam namin na may plano siya kasi hindi siya nag-discuss nun. Nagtanong lang siya sa amin tungkol kila Erica na sinagot naman naming lahat. Sa sumunod na mga araw, nabalitaan namin na dinampot ng mga pulis ang nanay nila Erica. Pero hindi dahil sa pananakit sa mga anak niya, kundi dahil direklamo siya ng mga taga sa kanila. Ilang beses na kasing nagsisigaw ito sa kalagitnaan ng gabi na may 3 lalaki umanong may gintong mga mata ang nakasilip sa kanya sa bintana. At isa sa 3 lalaki daw ay si Sir Gani. Nung nakalabas nga siya sa kulungan nung unang beses siyang madampot, sinugod niya sa school si Sir. Sinabi niyang may sa demonyo si Sir. Sino raw kasing normal na tao ang makasisilip sa kwarto niya sa 2nd floor yun. Walang punong matutungtungan doon. Pero tumawa lang ng tumawa noon si Sir Gani hanggang sa dumating yung nag-iisang security guard at inilabas na ng school grounds ang nagwawala pa ring nanay ni Erica. 2 beses pang dinampot ang nanay ni Erica. Tapos hinayaan na siya ng mga pulis. Wala daw kasi silang magagawa. Si Erica naman, sa loob ng 2 beses na ma-detain ng nanay niya sa police station, tuwang-tuwa. Siyempre, hindi sila masasaktan nito. Mula noon, nabansagan ng baliw ang nanay niya pero wala silang paking magkakapatid. Nagpatuloy kasi yung pagsigaw-sigaw nito sa kalagitnaan ng gabi pero wala namang naniniwala sa kanya. Hanggang sa hindi nakapasok si Erica. Alalang-alala kaming lahat, pati si Sir Gani. Nang magpunta si Lester, yung vice president namin, kila Erica para sana kamustahin siya, nalaman niya na naospital yung 2 kapatid nito. Si Ernie, hinampas ng nanay nila ng bote ng matador at comatose. Yung bunso naman niyang kapatid na si Erin, bali ang braso. Pinili ng bata na tumalon sa bintana sa may 2nd floor para hindi na mahampas ng kadena ng nanay nila. Pero ganun pa rin, hindi pa rin nakakulong ang nanay nila. Tangina talaga. Gigil na kami.
Nasabi nila Norman, nung klase na namin kay Sir Gani, na kung may kakayanan lang sila, yung may superpowers ba, bibigyan nila ng leksyon ng nanay nila Erika. Tapos, nagulat kami sa tanong ni Sir Gani pagkasabi nila Norman noon. Dahil nasa ibang bansa ang tatay nila Erika, kung sakaling mawawala sa picture ang nanay nila, kanino raw sila mapupunta? Nagtaas ako noon ng kamay at sabi ko, may tiyahin sila Erika na talagang close nila at mabait yun. Pero hindi nga lang sila makuha dahil maliit lang yun na babae. Kayang-kaya siyang isako ng hipag niya. At nakatira rin ito sa kabilang bayan. Nang mag-uwian, pinuntahan namin si Erika sa ospital para kumustahin at nasalubong namin sa hallway si Sir Gani. Pero naka-scrub suit siya at surgical mask. Pero alam talaga naming siya yun. Nang makita niya rin kasi kami ay nagulat siya tapos nagmamadali nang umalis. Naabutan naman namin si Erika na umiiyak at tumatawa kasi gising na si Ernie. Yung doktor sabi niya milagro na nagising si Ernie kasi may namuong dugo sa ulo niya na kailangang operahan. Paglipas lang din ng ilang araw, pinayagan na siyang umuwi. Kasi nung nagsagawa ulit ng mga test, milagrong nawala na yung namuong dugo sa utak niya. At naisip ko agad nun si Sir Gani. Sa sumunod na araw, putok na putok ang balita na nasa ospital naman yung nanay nila Erika. Walang may alam kung anong nangyari sa kanya pero halos hindi na umano ito makilala dahil namamaga talaga ang mukha. Bali din lahat ng mga daliri sa kamay. Ito na yung kakaiba. Nakita na lang kasi siya ng nurse sa labas ng ER at sa tabi niya yung janitor nakaka-out lang na nakatulala sa madilim na parte ng parking lot. Nakatapat lang ng ER. Sabi nung janitor, may isang lalaki daw na mahaba ang buhok ang nag-iwan na lang doon sa nanay nila Erika. Tapos, ang mga mata daw nung lalaki ay kulay ginto. At nung nakalayo na yung lalaki, naging malaking kulay puting aso ito. Pagkarinig nun, ang naisip agad naming magkakaklase, si Sir Gani. Hindi pa nga lang namin sigurado pero sure kaming yung lalaking nakita ng janitor, may koneksyon kay Sir. Dahil sa pagkaka-ospital ng nanay nila, nakuha sila Erika ng tiyahin nila. Si Sir Gani lahat ng umasikaso ng kailangan para makalipat silang magkakapatid ng school, para hindi sila matigil sa pag-aaral. Mas okay din ang mga pulis sa kabilang bayan kasi nangako sila kila Erika na hindi na makakalapit ang nanay nila sa kanila. Nang makauwi ang tatay nila, binisita kami ni Erika. Nataong Sabado nun kaya inisa-isa niya kaming pinuntahan sa mga bahay namin. 7:00 na ng gabi nang mapagdesisyonan namin na puntahan sa bahay niya si Sir Gani. Natigilan kaming magkakaklase nung magtao po kami sa may gate at nakita namin yung malaking puting aso at may kulay gintong mga mata. Hindi tumatahol pero matamang nakatingin sa amin. Maya-maya lang din lumabas na si Sir Gani. Nagsabi siya na saglit lang tapos pinapasok niya yung aso sa loob ng bahay. Sa kanya kami pinapasok pero wala na yung puting aso. Alam naming lahat yung kwento ng janitor, kaya lahat kami nun tensyonado. Mabuti naman sa amin si Sir Gani pero alam nyo yun, nakakatakot pa rin. Tapos nung pauwi na kami, gusto ni Sir Gani na ihatid kami isa-isa pero nakakahiya yun kaya tumanggi kami. Kaya lang, tuwing lilingon kami sa likuran namin dahil naglakad lang kami lahat pauwi, nakikita namin sa hindi kalayuan yung malaking puting aso. Nakatingin sa amin. Sinusundan kami. Parang sinisiguro nitong makauuwi kaming lahat ng ligtas. Sa baryo namin, iilan lang yung masasabi kong maginhawa ang buhay. Yung hindi nai-stress kung saan kukuha ng kakainin sa araw-araw. Normal na sa amin na yung iba, hindi na nagpapatuloy ng high school pagkatapos ng elementary. Karamihan, mas pinipili ng tumulong sa bukid.
Yung iba naman, nangangatulong o nakikipagsapalaran na agad sa Maynila. May mangilan-ngilan katulad naming magkakaklase na nagpupursiging mag-aral dahil na rin sa paghihikayat ng mga magulang namin. Kaya lang, dumarating sa punto na nagkakaroon ng matinding problemang pinansyal. Katulad ng nangyari kay Marisa. Ilang buwan nang lumipas pagkatapos ng mangyari kila Erika, nagsabi sa amin si Marisa na titigil na siya sa pag-aaral. Naaksidente kasi ang kuya niya at wala nang kasama ang tatay niya sa bukid. Kailangan nila ng madali ang pagkakakitaan para sa gamot nito. Kaya nagpasya siya na sumama na kay Ate Rima sa Maynila. Si Ate Rima yung pinakakilalang recruiter sa baryo namin. Sa ibinalita ni Marisa, nalungkot kami pati si Sir Gani. Ilang beses pa ngang nag-alok ng tulong si Sir para hindi lang umalis si Marisa pero tumanggi siya. 3 linggo mula nang umalis si Marisa, nakatanggap ng sulat si Rose mula sa kanya. Kaibigan at kaklase din namin si Rose. Nanginginig si Rose nang iabot niya yung sulat kay Sir. Mahinahong inalapag ni Sir yung sulat pagkatapos niyang mabasa. Pero katulad na naman sa nangyari kay Erika, damang-dama na naman namin yung galit niya. Sa sulat ay nanghihingi ng tulong si Marisa. Wala daw siya sa Maynila, kundi nasa Cavite. Hindi din siya kasambahay, kundi pinag-waitress siya sa isang private na club. Okay na sana, 'di ba? Waitress, hindi batak sa trabaho. Pero, manyakis halos lahat ang mga customer. Hinihipuan at hinahalikan siya. At ang pinakamasakit, ipinilit siyang inalabas ng isa sa mga parukyano. Nanghingi siya ng tulong kay Ate Rima pero nakihati pa ito sa may-ari ng club sa bayad para sa kanya. Mula noon, gabi-gabi nang inilalabas si Marisa. Hindi siya makaalis kasi nakabali na siya. Tinatakot siya ni Ate Rima at nung may-ari ng club na ipapakulong siya kapag tumakas siya. Yung sulat ipinasuyo niya lang sa kasamahan niyang nakakalabas ng club. Hindi rin siya pinapakain ng maayos. Sa sumunod na araw, absent si Sir Gani. May sakit daw. Pero nang mag-uwian, pinuntahan namin siya sa bahay niya at wala siya doon. May isang lalaki lang kaming naabutan na nagtatanim sa may bakuran. Wala daw si Sir Gani. May inaasikaso. 2 araw na wala si Sir. At sa muling pagpasok niya lantang-lanta siya. Halata ring galing siya sa pag-iyak dahil namumugto ang mga mata niya. Sa mahinang boses sinabi niyang wala si Marisa sa address ng private club na sinabi nito. Pero ang nakapagtataka, nakakatanggap pa rin ng pera mula sa kanya ang tatay niya. Walang alam ang matanda sa nangyari sa anak nito. Ang akala niya, maayos si Marisa. Alam ko na may mangyayaring hindi maganda nang sabihin nila Norman kay Sir Gani na dapat si Ate Rima ang tanungin. Pero tinigom ko ang bibig ko. Nakaramdam pa nga ako ng saya dahil alam kong mapaparusahan ng gaga. Ako pa mismo ang nag-volunteer na magtanong tungkol sa kung kailan ang uwi nito para matsyempohan siya ni Sir. Pero alam niyo kung anong mas nakakatuwa? Hindi lang din pala ako ang may pakiramdam na may hindi magandang mangyayari kay Ate Rima oras na magkaharap sila ni Sir. Halos lahat pala kaming magkakaklase. Nagpalusot ako sa kapatid ni Ate Rima na gusto ko na ring mga tulong. Kaya nalaman ko agad na tuwing katapusan siya ng buwan kong umuwi. At nang malaman ko yun, pumunta agad ako sa bahay ni Sir. Pero wala na naman siya. Pero andoon yung lalaking nagtatanim noong nakaraan. Pinapasok niya ako at inalok niya ako ng maiinom. May nasikaso si Gani. Teacher siya, hindi superhero. Sabi nung lalaki pagkabigay sa akin ng baso na punong-puno ng pineapple juice na natatapon na. Hindi ako nakasagot agad. Nagulat ako Tapos yung gulat, naging galit.
Siya lang naman ang tumutulong sa amin eh. Masisisi niyo po ba kami kung sa kanya kami tatakbo? Nasa panganib ang kaibigan namin. Walang magawa yung iba. Kung hahayaan namin si Marisa. Tinigil ko ng magsalita. Pakiramdam ko kasi iiyak na ako. Pakiramdam ko rin nun wala akong kwenta. Pero ginulat na naman ako nung lalaki. Kasi tumabi siya sa akin saka hinampas ako sa braso. Ang lakas putang ina parang lumagutok ang mga buto ko. Ito naman di na mabiro. Masaya nga ako na bumabalik na siya sa dating siya mula nung mamatay ang asawa niya. Taga dito kasi ang asawa niya bago ma-recruit dun sa bundok. Siya ang dahilan bakit bumalik si Gani dito. Gusto niyang makarinig ng mga kwento tungkol sa namayapa niyang asawa. Ang kaso, hindi niya naman yun magawa dahil sa inyo. Pero mas mainam yun. Hindi siya nalulugmok sa nakaraan. Kaya bigyan niyo pa siya ng maraming problema. Nahanap ni Sir Gani si Marisa. Nasa Maynila na siya. Nakatakas siya sa customer na naglabas sa kanya. Yun nga lang, nabugbog at nasaksak muna siya nito bago siya nakatakas. Natiis niya yung sakit. Nakasakay pa siya ng bus pa Maynila. Nang makarating sa terminal, saka siya nawalan ng malay. May mga mabubuting puso ang nagdala sa kanya sa ospital pero dahil wala siyang dalang pagkakakilanlan, hindi alam ng ospital kung sino ang tatawagan. Hindi sinabi ni Sir kung paano niya nahanap si Marisa. Nakatulala lang siya habang nakatingin sa tatay ni Marisa na umiiyak sa tabi ng anak nitong tulog. Nang payagan kasi ng doktor na makalabas na si Marisa ng ospital, inuwi siya agad ni Sir. At nang gabing yun, may iniwan na naman sa harap ng emergency room. Si Ate Rima, 2 kapatid niya, yung boyfriend niya, yung may-ari ng private club, at 5 pang lalaki na kalaunan nalaman namin na yun yung mga customer na naglabas kay Marisa kahit pa alam nilang menor de edad siya. Yung isa sa 5 lalaki, siya yung nambugbog at nanaksak kay Marisa. Siya, si Ate Rima at yung may-ari ng private club ang pinakagrabe sa lahat. Bali lahat ng mga daliri nila, nalagasan din ng ilang ngipin. Kung saan nasaksak si Marisa, meron din si Ate Rima. Yung dalawa, may saksak malapit sa singit. Tapos si Ate Rima, naputol yung 1/4 ng dila. Hindi na siya makapangloloko pa. Gamit ang mabubulaklak niyang mga salita. At nakulong din siya. Pagkagising din ng mga lalaki, kusa nilang isinuko ang mga sarili sa pulisya. Nakulong silang lahat. Hindi rin pumayag yung abogadong nagmagandang loob kay Marisa na hindi magbayad ng danyos perwisyo ang mga sangkot. Nakakalungkot lang na yung mga ibang taga sa amin na na-recruit ni Ate Rima ayaw nang magsampa sa kanya ng reklamo. Ang mahalaga naman daw nabigyan sila nito ng trabaho. Kahit pa ang totoo niloko sila. Nakabalik si Marisa sa pag-aaral. Sa umpisa nahihiya siya, pero pinaramdam ng buong section namin sa kanya na walang nagbago. Na kami pa rin to. Yung makukulit at mga buraot niyang kaklase. Gamit din ang perang ibinayad sa kanya, nakapagtayo sila ng maliit na grocery sa baryo namin na namamayagpag pa rin hanggang ngayon. At si Sir Gani, mas lalo naming naging close. Madalas na rin naming mapansing magkakaklase yung 3 malalaking aso sa harap ng mga bahay namin tuwing gabi. Binabantayan kami. Sinisiguro nilang ligtas ang lahat ng trinara para sa ikaliligaya ng kaibigan nilang si Isagani. Bago matapos ang taon, na-hold up sila Norman kahit natirik ang araw. Nakuha lahat ng mga bigas na i-deliver sana nila sa may palengke. Tapos nanlaban sila kaya nabugbog. Ang sumagot lahat ng bill nila sa ospital ay si Sir Gani. Wala na sanang magiging problema. Kumbaga mababaon na sana sa mapapait na karanasan nila yon. Kaya lang, isang araw, time na naman namin kay Sir Gani. Tapos biglang hinampas ni Sir ang mesa niya. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas, natanggal yung isang paa ng mesa.
Para kaming sinasaka lahat nun, ang kapal ng tensyon sa hangin. Nang gigigil na tinanong ni Sergani sila Norman kung sino ang nang-hold up at nang bugbog sa kanila. Huwag kayo magkakaila, narinig namin nila Tasyo. Narinig namin yung pag-uusap nila. Hindi lang namin sila naabutan, pero narinig namin na tuwang-tuwa silang nagkwekwentuhan tungkol sa inyo. Kung paanong may naihipa sa salawal nang tutukan nila kayo ng baril. Kaya sabihin niyo sa akin kung sino sila. Nang sabihin nila Norman kung sino, lahat kami nagulat. Kasi sila Kuya Oliver, yung pinagbebentahan nila dati ng mga bigas. Siya at ang mga tauhan niya ang nang-hold up kila Norman. Buong akala namin mabait siya. Yun pala, tarantado rin. Sarili lang ang iniisip. Luging-lugi ang mga magulang nila Norman dahil sa nangyari. Yung nanay nga ni Norman, pinautang na ni nanay ng pambili nila ng bigas. Kasi walang-wala na talaga silang pangkain. Biruin nyo yun, magsasaka pero walang bigas. Kasi ginago ng taong pinagkakatiwalaan nila. Si Kentin, nakiusap kay Sir. Yumakap pa nga siya na wag na raw, hayaan na. Pero sinapo ni Sergani ang mukha ni Kentin. Kitang-kita sa mga mata ni Sir ang galit. Kung talagang matapang sila, hindi kayo ang kakalabanin nila. Tandaan niyo to, lintik lang ang walang ganti. Pagkasabi nun ni Sir, akmang aalis na siya pero sumigaw si Norman na may mga baril nga sila. Pumiyok pa nga siya. Ayaw naman namin kasing may mangyaring masama kay Sir. Kaso, nung lumingon sa amin si Sir saka ngumiti, napaupo na kaming lahat. Dahil sa mga oras na yun, napatunayan naming hindi baliwang nanay ni Erica. Totoo ang sinabi niya na may 3 lalaking may kulay gintong mga mata na nakasilip sa kanya sa bintana ng kwarto. Nang lumingon kasi si Sir sa amin, naging kulay ginto ang mga mata niya. Paglabas niya ng room, napakrus kaming lahat. Pinagdasal naming sana hindi busy ang emergency room para maasikaso agad nila sila Kuya Oliver. Hindi nga lang namin inasahan ang sumunod na mga nangyari. Absent kasi si Sir sa sumunod na araw. Nang tanungin namin si Ma'am Cruz, yung advisor namin kung alam niya ba ang dahilan, ang sabi nito, yung kapatid kasi ni Sir Gani nasa ospital. Dahil alam ni Ma'am na close kami kay Sir, binalaan niya kami na wag munang bibisita. Nang tanungin naman namin kung bakit, eto ang naging sagot niya. Alam niyo 'di ba, nadayo lang ang sir niyo dito. Binisita siya ng kapatid niya kahapon. Kaso na hold up. Ang itinuturo niyang nang hold up sa kanya si Oliver. Tapos kagabi nakiusap ang sir niyo sa akin na baka pwedeng bantayan ko muna ang kapatid niya. Pumayag naman ako dahil sabi niya saglit lang. Kaya lang pagdating ko sa ospital may mga pulis. Yung isang tauhan ni Oliver andoon, pinupusasan nila. Pinasok niya kasi yung kwarto ng kapatid ng sir niyo tapos sinakal niya. Ngayon, iniimbestigahan sila Oliver. Sa warehouse niya ang daming nakitang kulong-kulong. Mamaya baka ipatawag kayo Norman pero hayaan niyo na yung mga magulang yung magpunta. Huwag na kayo. Masama ata talaga budhi nung Oliver na yun. Hindi na naman nakapasok sa sumunod na araw si Sergani. Pati si Norman at yung mga pinsan niya. Nagtaka din kami nung sunduin ng mga hindi kilalang tao at barangay kagawad yung ibang mga kaklase at schoolmates namin. Tapos pagdating ko sa bahay, wala si tatay. Si nanay naman, hindi kami pinalalabas ng bahay ng mga kapatid ko. Nawawala daw kasi sila Norman. May nanloob daw sa bahay nila kagabi at tinangay sila pati mga pinsan niya. Yung mga sinundo naman sa school dadalhin daw sa isang safe house. Yung mga pamilya kasi nila mga dating nagbebenta ng bigas kay Kuya Oliver. Kaso nga dahil sa baba ng pagbili niya lumipat sila sa ibang buyer. Yung mga kasama din ng mga kagawad mga nakasibilyang pulis na galing sa Kapitolyo. Nagtatago na kasi sila Kuya Oliver. Natatakot yung mga pulis na isa-isahin nito ang mga pamilya na umayaw ng magbenta sa kanya.
At sa mga oras ding yun, pinaghahanap na sila Norman. Sila Norman kasi nagbigay na ng testimonya kung sino talaga ang nag-hold up sa kanila. At yun ang nakikitang dahilan ng mga pulisya kung bakit dinukot sila. Bago dumilim, dumating sila Aki. Nakatulad ko nag-aalala para kila Norman. Pero si Wally, pabulong na sinabi na bakit kami mag-aalala? Siguradong maililigtas naman sila ni Sir Gani. Nang marinig yon, hindi namin napigilang ngumiti. Kasi, totoo naman, hindi man namin mapag-usapan ng maayos, pero kung mayroong makakasagip kila Norman, sila Sir Gani yun. 4 na araw bago nahanap sila Norman at maayos sila, kahit pa nakagapos. Ang kawawa pa nga sila Kuya Oliver at mga tauhan niya. Matalang kasi nila ang walang latay. Pero halos 1 linggo pa rin hindi nakapasok sila Norman. Dahil kinuha silang testigo ng mga pulis sa Kapitolyo. Binabaliktad kasi sila ng abogado ni Kuya Oliver. Sila raw kasi ang nambugbog sa kliyente niya. Pero napatunayan sa tulong nila Norman na hindi naman talaga sila. Ang binigay na testimonya ni Norman at Quintin, sila Kuya Oliver at mga tauhan niya ang nagbugbugan. At hindi rin nila alam kung bakit. Ang hinala ng marami nakadroga sila. At napatunayan nga na gumagamit sila. Pero ito ang totoong nangyari. Nang dukutin sila Norman, piniringan sila. Tapos paulit-ulit na sinasabi nila Kuya Oliver na papatayin niya silang magpipinsan dahil nagsumbong sila sa mga pulis. Tapos isusunod din daw ang mga magulang nila. Magsisilbi daw yun na aral para sa mga magsasaka na umayaw ng magbenta sa kanya ng bigas. Kaya takot na takot sila. Hindi rin nila dama yung gutom at uhaw dahil sa labis na takot at wala ring nakatulog sa kanila. Hanggang sa marinig nila ang isang malakas na kalabog. At napagtantong yun yung pinto kung saan sila itinatago. Sa kanila narinig ang sigawan nila Kuya Oliver. Tapos may nagtanggal ng piring ni Norman at Quintin. Hindi nila kilala yung lalaki pero alam nilang konektado siya kay Sir Gani dahil sa kulay ginto niyang mga mata. Yung lalaki ang nagturo sa kanila ng gagawin at sasabihin. Isa-isa niya rin silang pinainom ng tubig at sinabing saglit na lang at marirescue na sila. Ipinalawanag niya rin na hindi niya sila kakalagan para maabutan ng mga pulis na talagang dinukot sila. Tapos nalaman nila na 3 yung nambugbog kila Kuya Oliver. 3 lalaki na may kulay gintong mga mata. Magkakasunod lumabas yung 3 lalaki sa nasirang pinto at dahan-dahan yung 3 lalaki naging 3 malalaking aso at yung isa sa 3 ay yung kulay puting aso. At ilang minuto lang mula nang mawala sa paningin nila yung mga yun, dumating na yung mga pulis. Walang naglakas ng loob sa aming magtanong kay Sir Gani kung bakit ganoon ang nangyari. Na bakit hindi na lang nila binugbog sila Kuya Oliver. Pero kami-kami rin lang ang nakasagot sa mga tanong namin. Kung hindi kasi makukulong si Kuya Oliver, uulitin at uulitin niya ang ginagawa niya. Matagal na pala kasi niyang gawain yung manakit o mang-hold up na mga dating nagbebenta sa kanya o kaya kakumpetensya niya sa negosyo. Yung mga kolong-kolong na nakita sa isa sa mga warehouse niya ay napag-alamang sa mga kakumpetensya niya sa negosyo na na-hold up ang mga tauhan at nakuhaan ng kolong-kolong. Ang gusto niya kasi siya lang ang kikita. Nang makulong din siya, nagsilabasan ng mga noon-noon pang sinaktan at tinakot niya. Kaya naging patong-patong ang kaso niya. Tama ang ginawa ni Sir Gani at ang mga kaibigan niya. Hinugot nila ang kasamaan ni Kuya Oliver hanggang sa ugat. Hindi na siya nakapangbiktima pa dahil nalipat na siya ng city jail. At saka na lang siya nakalabas doon nung uugod-ugod na siya, hindi na makakilala. Wala na sa isip niya ang kasamaan na bumuhay sa kanya noong malakas pa siya. Nasabi ko kila Norman ang tungkol sa namayapang asawa ni Sir Gani. Gusto namin na makabawi kahit konti sa mga naitulong niya sa amin. Kaya nagdesisyon kami na ang mga ngalap ng kwento tungkol sa asawa niya.
Pero dahil sa mga nangyari kila Norman, nakalimutan namin yung sinabi ni Ma'am Cruz na dayo para sa kanila sa lugar namin si Sir Gani. Saka lang naalala nila Lester nung sabihin sa kanya ng tatay niya na hindi naman daw taga sa amin si Sir, na kung may napangasawa itong taga sa amin na namatay na, sigurado matatandaan nila dahil hindi pa naman ganun katanda si Sir. Nang mga panahon na yon, parang nasa mid-20s lang siya. Kinabukasan, nung uwian na namin ng hapon, nakasalubong namin yung kaibigan ni Sir Gani, yung nakausap ko sa bahay niya, si Kuya Tasyo. Milagros. Milagros Hunyo ang pangalan niya. Hindi nila kilala si Gani. Huwag yun na lang siyang babanggitin. Hindi rin kasi sila kinasal dito. Sabi nito, saka umalis na pagkatapos nitong guluhin ang buhok ni Norman. Pagdating ng araw ng Sabado, pagkatapos naming magsitulong sa mga magulang namin sa bukid, nagkita-kita kaming magkakaklase sa basketball court. Doon, nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga tambay. Yung mga tingin namin kasing edad lang ni Milagros. Pero walang nakakakilala sa kanya. Kaya naghiwa-hiwalay kami noon na bigo. Nung kumakain kami ng hapunan nila nanay, bigla kong natanong kay nanay, nagbaka sakali lang naman ako. Baka anak ng kakilala o nakababatang kapatid ng kaibigan niya. Tapos napansin ko, natigilan sila ni tatay sa pagkain. Paano mo nakilala si Miyang? Tanong ni nanay. Sunod-sunod na ang naging palusot ko. Na kunwari natulungan ni Miyang o Milagro si Sir Gani noon. At isa sa dahilan bakit dito siya sa amin nagturo ay para makatanaw ng utang na loob kay Milagros. Napatawa naman sila ni tatay. Tapos nagulat ako sa sinabi ni nanay. Kaklase niya noong elementary si Milagros. Magkasing edad sila. Etang ina, pa-40 na noon ang nanay ko. Gulong-gulo ako noon pero tinandaan ko pa rin lahat ng kwento niya tungkol kay Milagros. Tapos kinabukasan, binawasan ko yung ipon ko. Nakisabay ako kay Lakintin na magpunta sa bayan para bumili ng yellow paper. Doon ko kasi isusulat yung mga kwento ni nanay. Nang malaman naman yun ni Lakintin, nagsibili na rin sila. At katulad ko, nakakuha sila ng kwento tungkol kay Milagros sa mga magulang nila. Si Quintin, yung tatay niya na taal ding taga dito sa amin, ahead lang ng 2 taon kay Milagros noong elementary sila. Yung nanay naman ni Aki, naging sastre ng nanay niya sa butik nila sa bayan si Milagros. Si Aki yung ilan sa mga nakakaangat ang buhay sa amin. Hapon ng tatay niya. Nang maisulat na namin lahat ng nakalap naming kwento, inisprayan ni Aki ng pabango niya yung mga papel. Tapos nag-usap-usap kami tungkol sa mga bumabagabag sa amin tungkol kay Sir Gani. Nang matanong kasi namin kay Ma'am Cruz kung ilang taon na nga ba si Sir Gani, nalaman naming 27 pa lang siya. Si Milagros naman kung buhay pa siya, 40 na sana. Eto pa, hindi alam nila nanay na patay na si Milagros. Ayon sa kanila, sumama si Milagros sa isang grupong dumayo dito sa amin noon. Hindi na siya bumalik pero dati ay nakakasulat pa. Hindi rin alam ng pamilya niya kung nasaan talaga siya. Yung sulat kasi may nag-aabot lang sa kanila. Hindi rin sila makasulat pabalik dahil nga wala namang address yung sobre. Pero may 11 taon na natigil yung pagsulat ni Milagros. Pero may sinabi din sa akin si nanay. Ang hinala niya, sumama sa kilusan si Milagros. Katulad ng kuya nito na pinalad na makatapak sa kolehiyo. Si Milagros kasi mula nung hindi na nakauwi ang kuya niya, lagi na nitong bukang bibig na hahanapin niya ito. Hinala rin ni nanay, mga miyembro ng kilusan yung grupong dumayo dito noon. Sa tulong ng nanay ni Aki, nakausap namin ang nanay ni Milagros. Alam kong wala na siya. Sa huling sulat niya sa akin, sinabi niyang may cancer siya at hindi na magagamot pa. Nalungkot ako noon. Bunso ko siya at nag-iisa pang babae. Pero alam ko, dama ko,
na naging masaya siya sa piling ng asawa niya. Sayang lang at hindi ako nakadalo sa kasal nila pero meron ako nito. Pinakita niya sa amin ang nakatuping picture na nasa bulsa ng duster niya. Laglag ang panga naming lahat nang makita kung sinong nandun. Si Sir Gani at isang babae na parang kasing taon niya lang. Nang makita ko siya sa palengke nung nakaraang taon, alam kong siya ang asawa ni Miyang. Uso sa bundok ang mga tulad nila. Pero kung hindi natakot ang anak ko sa kanya, bakit ako matatakot? Alam kong mahal siya ng anak ko. At kung minahal ni Miyang ang katulad ng maestro nyo, ibig sabihin nun may mabuti siyang puso. Tao man siya o hindi. Nang maibigay namin kay Sir Gani yung mga sulat, hinintay naming magbasa siya kahit isa. Kasi gusto naming magtanong sa kanya. Kaya lang pagkabasa niya nung isa, akala namin magiging okay lang kasi sa una nakangiti pa siya. Tumatawa pa nga ng mahina. Pero maya-maya umiiyak na. Hanggang sa pumasok na siya sa nag-iisang kwarto sa bahay niya at rinig na rinig namin ang pagpalahaw niya. Tapos may pumasok na 3 lalaki sa may kusina. Yung isa si Kuya Tasyo. Tapos si Norman naturo yung isa. Yun naman daw yung nagturo sa kanila ng gagawin at sasabihin tungkol kila Kuya Oliver. Hala kayo, pinaiyak niyo si Gani. Sabi ni Kuya Tasyo, tapos tumawa yung dalawa niyang kasama. Tapos nagulat kami nung i-group hug nila kami. Salamat mga anak. Sabi ulit sa amin ni Kuya Tasyo. Pagkatapos nun, naging mapayapa na ang buong school year. Si Sir Gani ang kumumbinsi sa school na magkaroon ng JS Prom. Para daw ma-enjoy namin ng todo ang high school life. Nung una, ayaw pa nung principal dahil nga walang budget at alam naman namin yon. Pero nang banggitin namin yon sa kanya-kanya naming mga magulang, mas na-excite pa sila sa amin kasi nga hindi nila naranasan at ang gusto nila maranasan namin ng JS Prom. Nagsipunta silang school para mag-demand ng meeting. At yun ata ang first ever PTA meeting na nangyari sa school. Sa huli, pumayag din yung principal. Mangiyak-ngiyak din siya. Sabi niya yung pangarap niya matutupad sa amin. Tulong-tulong lahat nun. Teacher, magulang, sanib puwersa. Solicit dito, solicit doon. Pero muntikan pa silang mawalan ng pag-asa. Kasi kulang talaga yung naipong pera. Pero ang superhero ng Trinara, hindi kami binigo. Sabi ni Sir, may mga kaibigan siyang nag-donate. Sagot na mula sound system, invitation, pagkain para sa lahat at pati yung photographer. Pati nga mga isusuot naming lahat hanggang sa hair and makeup libre. Nakakatawa nga rin na ang nag-ooperate ng sound system ng gabing yun sila Kuya Tasyo. Mga kaibigan din ni Sir Gani na first time naming makita ang mga nagki-catering. Hindi kami natakot na baka aswang din sila. Bakit kami matatakot kung sakali? Si Sir naman ang dahilan kung bakit na-enjoy naming tunay ang high school life. At kahit hindi man niya aminin, alam namin na kaya nagkaroon ng scholarship yung iba sa amin dahil sa kanya. Alam na rin namin na hindi siya ordinaryong tao, sila ni Kuya Tasyo. Hindi pa nga lang namin sigurado kung aswang nga ba sila. Lumipas pa ang 15 taon bago namin napatunayang magkakaibigan na ang teacher namin sa MAPE ay isang aswang.